Matanong ko lang, kailan tayo natutong magdasal? O kaya, paano natin natutunan magdasal? Most likely para sa akin, yung nakita ko lang, may nakita ako nagdasal, o may narinig ko nagdasal, ginaya ko lang. Parang gano'n na lang yung nangyayari. Pero yung ganito kasimple na gawain, yung isang mananampalataya, ay parang, tingin natin napakasimple lang, na madali lang, pero this time, may pagkakataon sa Biblia, lalo sa panahon ni Jesus, na ang kanyang disipulo ay nakita ang kanilang Panginoong Jesus na nagdadasal. So, ganun din sila. Natuto rin sila sa anong nakikita nila sa Panginoon, ang ginagawa ng Panginoon. Pero parang napaka-unusual na yung mga bayan ng Diyos, itong mga Hudyo na ito, ay i-ask Christ, paano para manalangin. So something na may ginawa ang ating Panginoon sa Kristo siya nang humanga yung kanyang mga disipulo. Sige, tayo ay dadako na sa Luke chapter 11 verse 1 hanggang 13. Sabi rito, kung may mga Biblia kayo, meron naman tayo sa screen, pwede na kayong makibasa. Now it came to pass, and he was praying in certain place, when he ceased, that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John taught his disciples. He said to them, when you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, and your will be done, on earth as it is in heaven. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins. For we also forgive everyone who is indebted to us. And do not lead us to the temptation, but deliver us from the evil one. And he said to them, which of you shall have a friend, and go to him at midnight, and say to him, Friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine has come to me on his journey, and I have nothing to set before him. And he answered from within, say, Do not trouble me. The door is shut. It is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give to you. I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because his persistence, he will rise and give him as many as he needs. So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock, it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds. And to him who knocks, it will be open. If a son asks for bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him serpent instead of fish? Or if he has asked for an egg, will he offer him a scorpion? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa patuloy mong pagpalala na ang simpleng panalangin ay hindi lamang dapat na pinapanalangin at may tinuturo ka kung ano ang aming attitude, paano kami lumapit sa panalangin sa iyo na hindi basta-basta. Hindi, Panginoon, patuloy mo kami bigyan ng karunungan sa oras na ito habang pinag-aaralan namin ang iyong salita. Ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. At this time, ang mga disciples niya, nakita nga nila si Jesus kung paano manalangin. So, yung mga lagi kasama ni Jesus Christ itong mga disciples. So, yung kanilang ginagawa, natututo sila sa ginagawa ni Jesus Christ kung nakikita nila. So, this is very unique kasi nung nanalangin sila, I assume na marunong naman manalangin itong mga Hudyo na ito, mga religyoso itong mga to.
assume. Pero there's something na about kung paano manalangin si Jesus na nakita siguro nila na parang kakaiba kasi at tuwing mananalangin ang Panginoong Jesus ay nagiging effective. Talagang nangyayari kung ano ang kanyang panalangin. Tulad ng halimbawa, nung nalalangin siya, nung pinakain niya yung libo-libong sumunod sa kanya, ilan lang hawak niya tinapay nun sa isda. Nagpasalamat siya at dumami. So, nakita niyo yung naging effective. So, humanga ang kanyang mga disipulo. So, itong mga disipulo ay gustong matutunan. So, parang may formula ba sa panalangin? Ang tipong ganun. May pattern ba na dapat kong sundin? Parang ganun yung ang tipong ang kanilang nakita. Pero, may nakita sila talaga na iba kasi. Yung relasyon ni Jesus, nananalangin siya sa kanyang ama. So, yun ang kanilang nakita. So, ang unang i-breakdown natin yung panalangin na ito na itong text na ito na ating binasa. Una, yung tanong na, Lord, teach us to pray. Napapansin niyo yung tanong? Hindi sila nagtanong, Lord, teach us how to pray. Kundi directly, teach us to pray. So, may time siguro itong mga Hudyo hindi marunong manalangin o hindi nananalangin. So there is something in how Jesus prayed. They saw and wanted to learn how to do it. The disciple asked Jesus not how to pray, but to pray. So even mga apostle needs to learn to pray like Jesus. Tayo, minsan nakala natin simple lang pala manalangin, parang ang dali-dali lamang palito panalangin. Pero may tinuturo ang Panginoong Jesucristo dito about sa panalangin. Sometimes you pray, di ba? Parang simple may hinihiling ka lang, o sometimes nagpe-pray ka lang kung talagang kailangan mo, hindi mo magawa. Kunwari, yung talagang gipit ka na, saan ka na nananalangin? Kumbaga, saan ka na yung medyo hindi ka na komportable, something we need ka. You try to pray, nakakapag-pray ba tayo na minsan napakaramdam natin ay wala tayong kailangan o sapat na meron tayo. Sometimes hindi natin napapansin yun, nakakalimutan natin mag-pray. So tingnan natin. So ito yung unang tanong nila, magandang tanong ng disciples, which is kind of personal kasi yung isang disciples yung nagtanong. So we need to pray and learning ng technique o pattern ng pray. Sige, ang sunod na phrase na pag-aralan natin, yung salitang Our Father in Heaven. So yung unang binanggit niya tungkol sa panalangin, inupusahan sa Our Father in Heaven. Yung pagtawag ng Father, unusual sa mga Hudyo sa panahon nila. Pangat yung salitang Father na in-address to God ay ginamit sa Old Testament. Pero ito'y nire-refer ito sa pagiging ama ng buong bayan ng Israel. Hindi siya personal na father kasi ang pakiramdam ng mga Hudyo, ayaw nilang banggitin yung Diyos na kanilang ama, masyadong intimate. Medyo sila nag-iingat sila, masyado silang maingat mag-address sa kanilang Diyos. So yung salitang Father sa kanila, masyadong intimate, masyadong parang ang feeling parang pinapasok ko na yung personal space ni Lord, parang kung ganun, na hindi ako deserve, parang hindi ako pwedeng sabihin na tatay ko siya kasi ang model ng mga tatay nila maaaring hindi maganda, yung relasyon nila sa tatay nila, tipong ganun. So may mga ganong mindset sila. So kakaiba sa kanilang panahon na yun. We may say that prayer is personal. Ito nga, yung Our Father. Communication to our God. But Jesus teaches here, tayo tinurutuan to a prayer of a community. Kumbaga, personal prayer siya, pero in the setting of a community. So you are not just praying for yourself. You're praying, pati yung nasa paligid mo, kasama. So somehow may tinuturo na hindi ka pwedeng maging selfish. Ang Diyos ay hindi siya Diyos ng isang tao lamang. So, siya Diyos ng isang body, which is
the body of Christ, marami yon, hindi lang iisa. So, yung tinuturo niya. And then, binanggit yung in heaven, pero may mga ibang version o ibang script na siguro ang source nila. May inumit dito, yung mayroong inumit na tinanggal yung hour kundi dumiretso sa Father in heaven. Yan, pero wala namang epekto yan sa mensahe talaga. Pero panggitin na natin, bakit our Father? Napansin nyo, hindi siya binanggit na my Father, kundi ang sinabi ni Jesus Christ, our Father. So hindi siya singular, the plural and form yung ginamit, which is our Father. So bagamat nagpe-pray ka personally, pero bumabanggit ka ng our Father. Saka hindi lang siya Diyos na solo mo, kundi siya Diyos ng isang community na kasama mo. So ito yung as a family ng Diyos, ano. Nagpe-pray ka, may tinuturo hindi ka pwedeng mag-pray na minsan nakakalimutan mo yung nasa paligid mo. Nagpe-pray ka lang para sa sarili mo. So, somehow, tinuturuan ka not to just think of yourself. You also think yung nasa paligid mo. Minsan, yung panalangin mo hindi magiging maganda para sa nasa paligid mo. Nagiging magiging selfish ka. Sometimes may ganun kang isipan. So maganda na yung mindset mo, I'm not praying just for myself kasi kung ano man yung nangyayari sa akin, maaaring maka-epekto din sa paligid ko. So iisipin mo rin kung ano nasa paligid mo. So magbabago talaga yung mindset mo kung paano ka manaling o ano yung pinapanalangin mo. So this is how hindi tinuturo sa atin. At tandaan natin, tinamagit yung heaven. He is in heaven, so we do not forget. Hindi natin makalimutan na siya ay nasa taas. Sometimes nananalangin tayo parang bro, di ba? Yung mga palabas, bro na lang tawag, parang katabi mo lang. Pero tandaan natin yung reverence natin, tandaan siya ay nasa taas, tayo na sa baba. Kaya nga yung paghihiwalay ng langit at ng lupa para to see na mas mataas siya sa atin. So we are approaching Him with humility at hindi tayo masyadong parang sobrang kampante na tipong pag nanalangin ito, sasagutin, parang tipong ganun. Pero He is our God. He is higher than us. So, tandaan natin, siya ay nasa langit. He is in His majesty, in His holiness, in His power. And then, your kingdom come, and your will be done on earth as in heaven. Again, may mga version lalo sa ESV. Yung nakasulat lang doon ay your kingdom come. Wala yung you will be done on earth. Pero understood na yun. Kaya dito mo mapapansin yung prayer na ito, hindi siya yung ito na yung talaga na parang ulit-ulitin mo na lang na may tinuturo somehow. Pero hindi siya yung ganitong-ganito talaga. So magkakaiba, pero may mensahe pa rin naman sila. Isa pa rin naman ang mensahe tinuturo. So your kingdom come. Your will be done on earth as it in heaven. In heaven. Bakit nawala yung hallowed be? May na-miss tayo na hindi na napasok yung hallowed be. Okay, na-skip natin. Okay, mukhang hindi nalagay yata yung hallowed be your name. Say, our Father in heaven, hallowed be your name. So, yung hallowed be your name, ito lang naman yung ibig sabihin niya. His name is set apart. Unique person. Kaya nga kailangan tingnan natin ang ating Diyos na outside sa atin. Talagang hindi mo siya pwedeng sabihin na kapareho natin. Meron talaga siyang kakaiba. It means His name, yung kanyang pangalan ay set apart, unique, the wholeness of His character, nothing can be compared to Him. Wala kang pwedeng ikumpara sa Kanya. So magandang i-address pa rin natin ating Panginoon as a Father, as a God. So parang masyadong brother. So kung tatawagin mo yung Diyos na brother lamang. Pero medyo
So yun lang naman. You have to setting his name apart. Kaya hindi siya pwedeng ikumpara kahit kanino. Hindi siya pwedeng ikumpara kahit sa ano. Kasi nag-iisa lang siya at unique lang talaga sa kanya yung kanyang name. Then your kingdom come and you will be done on earth as in heaven. Pray that His will be done here like His will perfectly done in heaven. Sa heaven, ang kanyang will ay naghahari, nag-reign. Dito sa mundong ito, naglalaban yung will ng God saka yung will ng tao. So, pag nag-pray ka, yung i-ask mo talaga, yung will na nasusunod. Kasi yung naglalabanan dito, yung will mo, saka yung will ng heaven. Isang magandang halimbawa ng pag-pray na ganito yung struggle. Walang ibang pinakamagandang halimbawa kundi si Jesus Christ. Pumunta tayo sa Luke chapter 22, verse 39 to 44. Sige, kung may mga Bible kayo. Luke chapter 22, verse 39 to 44. The time na nanalangin si Jesus Christ. Kasi pinakamagandang halimbawa na nagpe-pray talaga si Jesus Christ. Ayan. Siya yung modelo natin. This time, Jesus Christ papunta siya ng Mount of Olives to pray. Verse 39, Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. On reaching the place, he said to them, "Pray that you will not fall into temptation." Sinabihan niya yung kanyang mga disciples. Katuturo lang, nung umpisa pa lang, katuturo pa lang. Pero pinagsasabihan sila ni Jesus Christ, manalangin kayo. Talagang mayroong problema talaga mga disciples. Katuturo lang sa kanila. Hindi pa rin sila natuto. No? He withdrew about a stone's throw. Sabihin, medyo hindi naman masyadong kalayuan. Kaya matatanaw pa rin siya. Beyond them, knelt down and prayed. Nalangin ng Panginoong Kristo. Sabi niya, "Father, if you are willing, take this cup from me. Yet, not my will, but yours be done." Jesus Christ na ito nananalangin. Anong problema dyan? May dalawang will? Magkaiba bang will ni Father na si Jesus Christ? Di ba iisa lang sila? Tandaan natin, He's praying as a human being. Yung kanyang nature as a human being. Nandun rin yung lahat ng weaknesses ng human being. So yung human will niya, dito example na tayo, may human will tayo, nagka-clash talaga doon sa will ng God. Sabi nga, pero ang sabi ni Christ, "Yet not my will, but yours be done." And angels from heaven appeared to him, strengthened him. In being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. So, ganon yung intensity ng panalangin ng Panginoong Kristo. So, that's how nagtanong sila kay Jesus Christ na paano manalangin. Kasi nakita nila kung gaano ka-intimate si Jesus Christ sa panalangin sa kanyang Ama. So, this is how you address the Father, paano ka lumapit sa Kanya. At yung sincerity ng panalangin mo talaga. So nakita natin na tayo dito nagka-clash ang will ng heaven ni God at yung clash at will natin kasi hindi ang ating will ay imperfect. Pray that His will be done here like how it's perfectly done in heaven. Walang problema sa heaven, perfectly nasusunod ang will niya. Problema dito sa earth. Our will is corrupted and not perfect. So we really need to have His will because that's what God wants to have. He is good and He is perfect. So we always ask that kasi alam natin may mga gusto tayo pero ang tanong, yan ba talaga ang gusto ng Diyos sa atin? We are willing to pray something, we give up to something. Mayroon tayong mga desisyon sa buhay, may mga ambisyon tayo,
na makuha natin, may mga goal tayo na gustong-gusto natin. Pinapanalangin natin yan. Pero you ever sumagi ba sa isip mo na, Lord, ito ba talaga yung gusto mo sa akin? Kasi yung will ko, hindi perfect eh. Maaaring hindi makaganda sa akin to. Maaaring sa tingin ko, kasi nakita kong napakaganda. Pero later on, baka ikapahama ko. Sa Garden of Eden, yung nangyari. Anong tingin ni Eva sa prutas? Napakaganda, napakasarap. Pero ano yung consequence ng ginawa nila? Yun. So, you have to ask for the will of God, which is perfect. Kasi alam niya, as a good father, alam niya yung mas nakakabuti sa'yo. Sometimes, di ba, yung mga bagay na inipilit natin ang ating gusto. So we have to ask, yun yung battle ng will natin, yun yung battle ng will of God. So we always ask for the will to be done like in heaven dito sa ating mundo. Sa ating mundo. And the second one, ang sumusunod naman yung give us day by day our daily bread. Grabe na, day by day na, tapos daily bread pa. So talagang araw-araw. So question na mga provision. Tama, nananalangan tayo for our provision sa prayer natin. Every day, strength. Isa sa provision natin, strength, of course, your life. Yung makakain natin sa araw-araw, lalo na pag yung mga trabahador tipong arawan lang talaga yung kita na sapat lang sa isang araw ang kanyang kinikita para masustain lang yung buong araw. So, iba naman siguro kung yung medyo malaki-laki yung sahod mo, kaya mong mag-grocery ng pang isang buwan, 2 buwan. Pero may mga tao na ganun lang ang kanilang pamumuhay. So, somehow, bakit may tinuturo sa ating Panginoon? Bakit sinabi niya, pray for our daily provision as we need every day? Tanda natin, ang tinuturo niya, pray for need, not for greed. Kasi iba yung isang magandang halimbawa sa wilderness, kung saan yung mga Israelite ay nilagay, nung nagpaulan ng mana. Anong naging command ni God doon? Kumuha lang kayo ng sapat sa isang araw na yun. Hindi kayo pwedeng kumuha ng magtabi ng sobra kasi mabubulok. Anong tinuturo ng Diyos doon? Kumuha lang kayo ng sapat sa araw na yun. Kasi kung magtatabi kayo, mabubulok lang yan. Mabubusog kayo kahit konti yung nakuha ng isa, mas marami sa araw na yun, mareho lang kayong mabubusog. Ibig sabihin nun, we have to depend on God every day, every single day. Hindi niya sinabi, give us our provision per month. Hindi, per day. So inisip na ng Diyos talaga, hindi lahat tayo, katotohanan lamang, hindi lahat ng may trabaho dito na kaya silang, yung trabaho nila, kaya nilang magtabi sa kanilang sahod ng pang isang buwan na supply ng kanilang pagkain. Pero may mga tao rito sa mundo na nabubuhay sila sa araw-araw lang na kanilang kabuhayan. Sapat lang sa isang araw yung kanilang masustain lang yung pagkain. So God thinking about this. Ganito kabuti ang ating Panginoon. Pero tayo, pagkamat tinitingnan natin sarili na kaya nating mag-provide sa pang isang buwan, God still teaching us we have to depend on Him every day, even though na hindi mo feel you need ang need. Kasi pagpapakita ito, nagkadepende kay God. We need a daily provision, not just food, but also forgiveness, strength, and facing challenges like temptation. So, napaksimpleng panalangin ng Panginoon, pero may tinuturo sila sa kanyang mga disciples. Tama naman yung sagot ni Jesus Christ. Jesus Christ teaching them to pray, not how to pray, but to pray. Ganitong klaseng panalangin. Hindi yung panalangin ito yung parang tihong tawag dito? Parang ritual, parang orasyon, hindi ganon. May tinuturo siya doon sa panalangin. How yung karakter mo sa Diyos habang ikaw ay nananalangin sa Kanya. Diba? Una,
you have to address Him at alam mo kung anong position mo. He is in heaven, you are here in earth. Mas mataas sa'yo. So, we have to pray each of your need. Yun ay tinuturo sa atin. Yung dependence natin sa Kanya sa araw-araw. Pagkat minsan nagkukulang tayo, minsan may sapat tayo, pero wag natin kalimutan, we have to depend Him every day, every single day. Gaya ng tinuro niya sa kanyang bayan nung sila ay sa wilderness, kung nagpaulan siya ng mana. And then, and forgive our sins, for He also forgive everyone who indebted us. Hindi lang po Same as we need a daily provision of food, we also need to ask forgiveness for our sin every day. Parang ganun yung sinasabi niya. Maski yung feeling mo na wala kang dapat hingin ng tawad. Jesus teaches us to pray as a community that we would care about others. He is a merciful Father. We also be merciful to others. Sometimes ang kasunod yung daily kasama dun yung provision ng forgiveness sa atin. Somehow minsan yung feeling natin nung nanalangin tayo, feeling natin parang wala akong need ipagpatawad. Huwag nating isipin yun. You have to ask forgiveness every day. Magandang practice yun. At least you know you need His forgiveness every day. Na alam mo, maaari kang magkamali, minsan hindi mo napapansin. So teach us to tandaan natin, siya yung nagpatawad sa atin. Siya lamang ang pwedeng magbigay sa atin ng pardon, tulad ng palagi natin panalangin dito. We have to ask for forgiveness. Same thing. As we need the provision every day, also we need His forgiveness every day. And then the next phrase, which is, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. The temptation may also means here test, yung pagsubok. Basahin natin ng Luke chapter 22. Ay, wait. Yeah. Verse 45 to 46. Ito yung continuation ng binasa natin kanina. Mula yun ng nanalangin ng Panginoon si Kristo. Katapos siyang manalangin at halos nagpawis ang ating Panginoon sa panalangin ng parang dugo dahil sa sobrang alam niya ang bigat ng kanyang pagdadaanan. So, he is praying so intensely na ganun ang kanyang naramdaman. Nung bumalik siya nang makita niya ang kanyang mga disipulo, ano sabi dito? When he rose from prayer and went back to the disciples, he found them asleep, tulog. Tingnan niyo yung katabi niyo. Gising ka naman siguro. Exhausted for sorrow, why you are sleeping? Tinanong niyo, bakit kayo natutulog? He asked them, get up and pray so that you will not fall into temptation. Katuturo lang ng Panginoon sa kanila, pero ganito pa rin sila. No? Sinabihan sila sa umpisa, pero pagbalik niya, ganun pa rin ang nangyari sa kanila. So, they need to be to learn talaga kay Christ. Tayo rin, na feeling natin, okay na, kaya na namin manalangin. Hindi. Always prayer. Yung temptation, also mentation. No? Yung temptation, tandaan natin yung Diyos hindi nagbibigay, hindi tayo tinetempt. Tayo, ang ginagawa natin, dahil sa mundong ito maraming temptation,
All we need to pray na iwasan. Kasi may time na sobrang akala na confident tayo, kaya ko yan. Lalapitan mo pa yung temptation. No. You are weak. You have to pray na iiwasan mo na. Iba yung dapat umiiwas ka. Iba yun yung talagang sinasadya mo na feeling mo para i-test mo yung sarili mo na kung kaya mo lampasan yung temptation. No. Hindi ganyan ay tinuturo ng Diyos. Kaya nga nananalangin ka na iiwas ka eh. Ibig sabihin, huwag mong sadyain. Do not test the Lord your God. Kumbaga, huwag mong subukan. Alam mo namang mahina ka doon, ba't ka pupunta pa ron? This is what we can learn from here. Do not boast in your own strength. Nga, feeling mo, kaya mo lampasan tong temptation na ito, kaya pupuntahan ko. So you are testing God, na alam niya na pwede kang i-provide na malampasan mo yan. Pero wag mo naman na isubo yung sarili mo sa mga bagay nung saan ka mahina. Hanggat maaari iwasan mo. Kaya nga ganun ang panalangin mo eh. Diba sabi? Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Don't go into temptation intentionally, and do not ask for trials. Minsan ganun tayo, Lord, subukan niyo po ako. No, huwag mo nga subukan ng Panginoon eh. Yung tipong hindi, magpapalakas sa akin to, yung trials na ito. Although yung trials darating sa buhay natin, gusto mo natin o hindi, nangyayari yon. Pero huwag mo namang isuong mo sarili mo sa trials, tipong feeling mo napakalakas mo. Hindi ito ang tinuturo ng Panginoon. Kaya dapat ka nakadepende sa Kanya. Oo nga, you are confident na ililigtas ka ng Panginoon. Yung ganong attitude ay para kang spoiled kid. Bahala yung tatay ko. Yung mga spoiled kid na na tipong gagawa ng kalokohan, lakas ng loob gumawa ng kalokohan, pero alam nila kasi kaya silang piyansahan ng kanilang tatay. Ganon yun, kung ganon ang iyong attitude. So, spoiled kid yung ganun attitude. So, don't ask for trials. Huwag. Kasi yung trials darating sa yan, kasi nandito tayo sa mundo na puno ng trials. At alam ng Diyos, kung nandun ka man sa sitwasyon na yun, bibigyan ka niya ng kalakasan para malampasan yun. Ganon ang gagawin ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo isusubo sa trials para lang masubukan na tayo ay faithful. Hindi ganon. Tayo lamang. Ayan. So, ganun ang tinuturo sa akin. Do not boast in your own strength. Do not go into temptation intentionally, and don't ask for trials. And the second part, which is pray with boldness and persistence. Ito nga, sabi di ba, I say to you, though he will not rise and give him because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. This is not to persuade God to agree in our terms, but have passion in our heart that for what God wants for us. Hindi ito yung panalangin na sige Lord, ginawa ko ng lahat, sagutin mo na ako. Hindi ganon. Sagutin mo ng panalangin. Kaya ka lumalapit sa Kanya and you are persisting for that prayer kasi at dapat inaalam mo rin, ito ba talaga ang gusto ng ating Panginoon. Sometimes hindi niya ibibigay agad-agad yung mga hinihingi mo. Tulad ng sinabi ko, mas alam niya ang nakakabuti sa iyo. Yung gusto niyang matutunan natin is our passion, yung paano tayo ka-sincere to ask for Him something na nakadepend talaga tayo sa Kanya. Hindi yung tipong ginagawa ko ito, paghihirapan ko yung panalangin para matupad ang aking panalangin. Wala kayong pinagkaiba diyan kung sa nakikita natin sa mga deboto ng Nazareno. Gagawin lahat para matupad ang kanilang wish. Ginawa nilang genie ang Panginoong Jesucristo. Ang wish nila ay matupad. Hindi ganoon ang attitude natin. Kaya sinabi nga rito, parang ganito yan. Kaya naglagay si Jesus Christ ng isang halimbawa na may lulapit yung kaibigan,
Kailangan niya ng pagkain kasi may bisita siyang dumating at wala siyang ihahanda. Pero hating gabi na. Yung setting ng kanilang bahay, ang bahay nila ay hindi ganong kalakihan. Ang maaaring nakaangat sila ng konti yung kanilang tutulugan, pero may yung mga kanilang alagang hayop kasama nila sa loob ng bahay. Kaya pag kinatok mo yan, inistorbo mo, magigising lahat yun. Kasi magkakatabi yun. Kaya sinabi niya, natulog na kami. Huwag mo na kaming istorbohin. Sipin mo, pagka binuksan yun, lahat yun magigising, pati yung mga hayop. So ginulo mo talaga yung buong bahay. So na hindi ibig sabihin ng Diyos ay ayaw magpa-istorbo. Ang sinasabi lamang dito, sinabi niya, ang Diyos, yung kanyang nais makita sa atin, yung ating passion, how to pray, yung talagang needs, yung pakita talaga natin na talagang we are depending on Him. Yung persistence mo into prayer, not because yung paulit-ulit mong panalangin ay sasagutin ka. Hindi, yung pagpapakita mo, you are depending on Him. Yun lang naman ang nais ng Diyos na makita sa atin. At yun, at alam naman natin na hindi niya tatanggihan yung mga bagay na mas na makakabuti sa atin. Sabi nga niya, yet because of His persistence, He will rise and give him as many as he needs. Again, as he needs lang. Tandaan natin, this is not to persuade the Lord, God, sa kanyang and then, sa pangatlong part, which is pray with confidence because we have a good Father in heaven. So I say to you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. And for everyone who asks, receives, and who seeks, finds, and to him who knocks, it will be open. Ask earnestly, and not like you just wishing and a wishing well, or sa isang genie. Hindi ganun ang panalangin. Minsan, nalangin tayo ng gustong-gusto lang natin. Lord, pinag-pray ko na yan, Yun na nga, huwag yung ugaling spoiled brat. Hindi ako tatanggihan ng aking tatay. Mga tipong ganun. No. Earnestly, na parang bata na alam niya na ibibigay sa kanya yung ikabubuti para sa kanya. Not something na ikapapahamak niya. And then, sabi dito, if a son asks for bread from any father among you, will he give him stone? Or if he asks for a fish, he will give him a serpent instead of fish? Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who asked Him? Para sinabi niya, kahit kayong gaanong kasama kayong mga tatay, alam nyo kung paano nyo bibigyan ng mabuti ang inyong anak, pagbibigyan nyo. Ano pa kaya yung tatay nyo nasa heaven? So yung comparison, natandaan natin walang ka-comparison. Which better yung Father natin in heaven? We can confidently ask our Father that Father is like a child that trusting Him that He will bless us and give us good things. Tandaan natin yung mga bata sa panahon nila, lalo na yung mga bata, ay nakadepende lang talaga sa tatay nila. Wala silang say sa society. Ang kanilang identity is under their father. Kaya kung wala silang say kung ano mang sabihin nila, kundi they are belong sa kanilang family. So yun lang ang kanilang identity, mga bata lang sila. Pero dito ang nais ng Diyos sa atin, ituturo sa atin, is ask with confidence in our God
like a child that trusting Him that He will bless us and give us good things. No better example for a good father displayed than the parable of the prodigal son. Ito ang magandang example. Anong nangyari doon sa prodigal son? Hiningi niya lahat na kanyang mana na magmanahin. Buhay pa yung tatay niya, hiningi niya na. So, binagbigyan naman siya ng kanyang ama. O binigay sa kanya. Nung binigay sa kanya, nagliwaliw siya at ginastos niya lahat ng minana sa kanya hanggang sa maubos. At anong nangyari sa kanya? Nandun siya para lang magkaroon ng pagkain, magpagtrabaho. Naging tagapag-alaga siya ng baboy. At pati nga yung baboy, naiinggit siya. Sabi niya, mukhang busog na busog yung baboy sa kanyang kinakain. Pero ako ito, gutom na gutom. So, ganun na naging sitwasyon niya. At tapos naisip niya, mabuti pa yung aming mga alipin doon, nakakain ng maayos, ako rito, walang-wala. So, anak na to ito yung naisip niya. So somehow, anong ginawa niya? Lalo ba siyang lumayo? Bumalik siya sa kanyang tatay kasi alam niya, sa place ng kanyang tatay, may makakain siya, provided siya. Kasi mga alipin mismo ay nakakain ng maayos. So yung feeling niya, hindi siya deserve to return as son. Deserve lang niya ay maging alipin kasi na-realize niya yung kanyang pagkakamali na yung ginawa niyang pagkakamali. Kaya lumulapit siya. So anong naging respond ng tatay? Hindi siya ang naging respond, natuwa yung tatay na bumalik sa kanya at ibinigay sa kanya yung dati niyang kalagayan at nag-celebrate pa. So ganito ang ating Father in Heaven. Sabihin na natin, ano ba yun? Nag-tolerate ba yung Father? Hindi nga tinolerate. Hinayaan niya nga maghirap yung anak niya para matuto Same thing as our Father. Hindi niya tayo i-spoil to the point na tayo ay magiging katulad ng prodigal son na magiging liwaliw. Ang kukunin lahat para sa tingin nila ay kaya niya i-sustain yung kanyang sarili sa kanyang buong buhay. So yung yaman niya, hindi na-sustain yung kanyang buong buhay. Diba? Naghirap siya, naubos lahat. So na-realize niya sa lugar ng tatay niya, hindi siya magugutom. So tandaan natin, tulad ng sinabi ko, do not rely on your own strength. Rely every day sa provision ng kanyang tatay. So ganito yung picture ng pag-rely sa inyo, sa ama. So sa house ng aking tatay, hindi ako magugutom. So yun ang kanyang nangyari doon. So same thing. This is the best example na pagiging mabuting tatay. Ang hindi niya nagsisi sa kasalanan. Siyempre naranasan niya yung consequence ng kasalanan niya. Nagsisi siya. So alam naman ng ama na nagsisi ang kanyang anak. Kaya nga siya bumabalik sa kanya. Tandaan natin yung repentance is turning back to God. Pagbabalik natin sa kanya. Kasi ang ating orientation dati is palayo sa ating Panginoon. So yung repentance, we are coming back sa Kanya at papunta tayo sa Kanya. So same things yung ginawa ng prodigal son, bumalik siya sa kanyang ama. So ano naging response ng Father? Hindi siya pinalayas, bagkos ay tinanggap siya and even the Father is happily na napakasaya na siya itanggapin. So this is how ang ating mabuting tatay. Hindi ibig sabihin na gagawin mo na yung ginawa ng prodigal son. Ginawa na natin yan, which is na tayo ay lumayo sa kanya. And wala tayong rest. Nawalan tayo ng rest, nawalan tayo ng joy. At kaya ang naging course sa atin, di ba? Dati anong kalagayan ng tao sa garden? Hindi siya nagugutom doon kasi yung pagkain niya sapat. Hindi siya naghirap. Nakakain siya nang hindi siya nagtatanim ng kung ano man. Nung nagkasala, anong sinabi ng Diyos sa kanila? Paghihirapan mo na ngayon ang pagkakainin mo. Diba? So wala ka ng rest. So buong buhay mo, magtatrabaho ka na magtatrabaho just to sustain your life. So anong inoffer ni Christ, which is the rest? Just to depend on Him. Sa inyo, Ama, hindi ako magugutom. Not only physically, but also spiritually. So same thing.
na tayo dapat ay dumepend sa Panginoon. Ito ang magiging karakter natin. Ang tinuturo ng Panginoon dito sa panalangin ito, hindi isang formula o isang orasyon na panalangin ka. Have to learn how to depend on God every day. Hindi lamang yung maglalapit ka sa Panginoon, yung feel mo lang na may kailangan ka. Sometimes kahit na natugunan na lahat ng pangangailangan sa araw na susustain mo, much more na maglumapit ka sa Kanya to thank Him and always ask for the provision. Minsan kasi hindi na natin hinihingi yun. Feeling natin, okay, sapat na ako. No. Kaya nga tinuro niya, ask for daily provision. Give us this day, give us our daily bread every day, or day by day, our daily bread. Which is depending Him every day, every moment in our life. At minsan ito, ang simpleng panalangin natin ay nakakalimutan natin na minsan, dahil okay na, yung baga feeling na wala kang feeling ngayon na manalangin. Sometimes sasabi mo, wala yata akong kailangan ngayon kasi okay na. Hindi. God always teaching us to depend on Him kasi ito yung weaknesses natin. Sometimes we depend sa ating strength kasi feeling natin sapat na yung ating ginagawa. We depend on our job. Pasalamat tayo sa Panginoon ang job natin ibinigay sa atin. At praise God, sapat yung sahod na ibinigay sa inyo. Lalo na kung nakaka-provide ito sa buong buwan o maaaring nakakapag-budget ka ng 2 buwan o 3 buwan for your provision. Thanks God. But this is not an excuse na hindi ka mag-ask ng provision every day. Kasi hindi lamang pagkain ang kailangan mo every day. The strength to battle yung temptation na maaaring masumbungan natin. Your life, even your life, sa umaga pa lang, Lord, pagdating sa gabi, sana makakagising pa ako bukas. So, hindi mo alam eh. So, this is how ito ang tinuturo ng Panginoon sa kanyang mga disciples. At nakita niyo naman kung gaano ka-weak yung mga tao. Umabot sila sa chapter 22 kung saan nananalangin si Jesus. Tinuruan sila in advance nung panalangin. Anong ginawa nila? Tulog. Diba sinabihan sila, manalangin kayo na huwag kayo mag-fall into temptation. Nung bumalik siya, anong nangyari? Kita niya? Tulog. So, we need to depend on Christ every day. Maski yung mga disciples na kasama niya na, nakita niyo yung pag-fall nila into temptation. Talagang ganon. So, we ask every day, and every minute talaga. So, yung ating prayer life will be changed pag ito ang nakita natin katotohanan. Sometimes you just pray kung feeling natin we need to pray. But we have to pray as if our life depending on Him. Nakadepend naman talaga ang buhay natin sa Kanya. Yung hinihinga nating hangin, salamat tayo, libre pa yan. Sana hindi natin maabutan na time na babayaran mo na pati yung hangin. May metro na. Isipin mo na lang yun. Praise God. So, ganun. Kaman minsan naghihirap tayo, yes. Lalo sa panahon na ito. At praise God, may rollback na. Magkano yung rollback? 10 pesos. Baka bang sama pa loob ng mga yun, ha? Anyway, ganun talaga. So hindi lang tayo. So, kawawa yung ating mga chopper, mga driver. Napapansin niyo na konti na nagbabiyahe yung mga jeep lalo. Kasi hirap na hirap sila. Hindi nila, konti na lang kinikita nila. So, mga ganon. So mga ganong nangyayari sa atin. Kasama natin sa prayer. So, that's why importante yung pray as a community. We pray as a church. Kaya meron tayong prayer meeting every first Sunday. Yun yung practice talaga. You just not pray. You can pray individually, personally sa bahay mo. Pero may tinuturo ang Panginoon na hindi lamang ikaw. So magandang practice, mindset sa atin yun na huwag mo lang isipin yung sarili mo. Also think about yung nasa paligid mo. Kasi hindi lamang ikaw nag-iisa eh. Yung church hindi solo, hindi isa lang ang membro ng church, kundi marami tayo.
So that's why we are praying for one another. Yun yung tinuturo every first Sunday sa atin. To pray one another, to pray for the concern of others, not just for our concern. Ito na magagandang pakinggan ng pinagpipray ka ng iyong mga kapatid. O yung personal prayer mo, ipinagpipray ng iba. So, ganun ang itinuturo tayo. Kaya sabi niya, our Father, hindi my Father lamang. So, we are praying as a community. This is how God is teaching us. In conclusion, mga kapatid, we have a Father in heaven who is good. Wala nang iba. Merciful, holy, and powerful. Wala natin kalimutan yan. So that's why we ask for forgiveness every day. And we have to revere Him kasi He is holy. At huwag mong pagdududahan yung kanyang kakayahan. He is powerful. He will give us what we really need. And His will is perfect for us. So this is the time we ask always for His will. It was His will that He loved us. He gave us grace and mercy even though we are not deserving of His goodness. He is a good Father that He will not hesitate to give us good things, even He did not spare His Son. To those who will believe will have eternal life. Bakit ko may good Father? Maybe we have a Father here. Maaaring good siya, hindi siya perfect, pero nagbibigay rin siya ng good things sa atin. So kahit na sabihin na natin may mga supply yung mga tatay natin ng earth, pero He is still providing us. Ano pa yung ating Father in heaven na hindi po provide yung bagay na gusto natin, which is dati ay tinalikuran natin. He is good. Realizing these truths, it will change our hearts and attitudes in prayer. We have a good Father in heaven. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat sa iyong pagpapaalala sa amin. Yung panalangin tinuro mo, hindi lang basta panalangin na sambitin lang namin. Panginoon, itinuturo mo sa amin kami dapat manalangin, hindi lamang iisipin namin sarili. We also pray na thinking yung nasa paligid natin, lalo ng mga kapatiran. Kami isang simbahan na tinuturo mo kami to pray for one another. Kasi ito ang nais mo sa amin. You are a good Father in heaven. Even the evil father sa aming mundong ito ay nagpo-provide as he is responsibilidad niya na mag-provide ng need ng kanyang anak. Ano pa ang napakabuting Ama na hindi niya ipoprovide yung pangailangan sa araw-araw. Teach us to depend on you, not only to depend kung kailangan lang namin, but we have to depend every day. As like na kami ay nabubuhay lamang ng arawan sa aming ginagawa. So we will, our heart na hindi mag-breed ng greed, bagkus ay kami ay mag-depend on you kasi mga bagay na yun ay galing sa iyo. Teach us not to act like a spoiled child na feeling namin ay tuwing mananalangin kami, feeling namin na ibibigay ng Diyos sa akin ng nalangin na ako. Hindi. We have to remind ourselves na siya ay nasa heaven at kami ay nandito. Kami po ay teach us to humble ourselves na ikaw ang Diyos na makapangyarihan at banal. Patuloy mo kaming turuan na to pray with sincerity and boldness na alam namin ang Diyos ay bibigay sa amin ang nakakabuti sa amin. We also pray that your will be done in here like in heaven kasi ang aming will ay corrupted. Somehow ang aming will only lead sa aming pagiging selfish and sometimes hindi nakakabuti sa amin o maaaring hindi makakabuti ng ibang tao na sa paligid namin.
Ngayon, alam namin minsan na hindi namin ito pinapansin pagkat ang aming will dito ay ang pangsarili namin kagustuhan. Nawa ang iyong will ay aming magiging will. Ito ang aming patuloy na panalangin and we depend on you on this. Kasi ang aming will ay corrupted, ang aming will ay twisted, ang aming will ay sobrang selfish. But your will is na kami ay yung minahal despite ng pagiging rebelde namin. Kahit hindi namin deserve your grace and your mercy, ibinigay mo sa amin. Because this is your will. Kami ay hindi deserve to be saved, but because of your will na kami ay mahal, sa iyong pagmamahal, ay ibinigay mo ang kaligtasan at binigay mo ang bagay na darapat sa amin. Lalo na hindi namin kayang na ibinigay mo maski yung anak para sa amin, para lang kami iligtas. Ano pa yung mga bagay na makakabuti sa amin sa araw-araw namin pamumuhay. Ngayon, turuan mo kami na magduda sa iyong katapatan. Turuan mo rin kami na maging mapagkumbaba sa tuwing kami lalapit sa iyo. At turuan mo kami magdepende sa iyo sa araw-araw. Maski this na time na hindi namin maramdaman na kami may kailangan sa iyo. So always remind us that you're God who provide everything. Ikaw may hawak ng lahat. Lahat ng mga bagay na aming tatanggap ay galing sa iyo. Teach us to be thankful. Teach us to pray with boldness and persistence, and teach us to pray not for only our own gain, but also the others. Teach us to forgive those who wronged us, kasi kami mismo ay iyong pinatawad. Muli, maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.